Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payon. Kumusta po, Pastor? Hello po sa ating lahat, mga masugid na taga-subaybay ng programang ito. Ma'am Lorraine, ako po okay lang din sa kabila ng mga stress at mga kabisihan ng buhay. And by the way po, Ma'am Lorraine at sa mga tagapakinig po natin at mga sumusubaybay sa channel na ito, ako po ay excited sa ating pong pag-aaralan po ngayon because this is one of my favorite topics in the Bible. Mamaya, niyo po malalaman. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula ay hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa inyong banal na harapan upang muli naming anyayahan ang inyong presensya sa aming programa. Naway lahat po ng mga salita na aming sasabihin ay magmula sa inyo at maging pagpapala po ang mga mensahe na maririnig ng aming tagapakinig. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot ng mga tao na naghahangad na makilala kayo at may desire na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo. Pagpalain din po ninyo ang mga nakikinig. Nilalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at challenges na pinagdaraanan ng bawat isa. Kayo po ang nakakabatid kung ano ang mga ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang papuri at kalwalhatian. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay dadako na sa panibago nating leksyon sa Lesson 4 na may pamagat na isang napakalaking lungsod sa kalawakan. Lahat po tayo ay may paboritong lungsod. Maganda po siguro kung ang paborito nating lugar ay walang traffic, walang pollution, walang bako-bakong mga daan at walang karahasan. Posible po kaya na maging ganon ang paborito nating lungsod? Sa Biblia po ay meron isang lugar na napakaganda. Ang mga streets po ay ginto at ang mga pader ay jasper. Ang mga nakatira ay malulusog at walang sakit. Gusto niyo bang marating ang lugar na ito? Hindi lang tayo pwedeng makapunta doon, kundi pwede din tayong tumira doon. Atin pong pag-aralan ang mga detalye tungkol sa lungsod na ito. Para sa unang tanong, sino ang arkitekto at gumawa ng kamanghamanghang lungsod na ito? Pastor? Wow, sinong arkitekto? Alam niyo po mga kapatid, Ma'am Lorraine, before I answer the question, kami po ngayon sa Milantok, by the way po mga minamahal namin mga taga-subaybay, ay gumagawa po kami ngayon ng kasalukuyang permanent na church doon po sa Milantok. Ako po hindi architect, hindi rin po ako engineer, pero ako po yung naglakad ng building permit to give you an experience. Talagang nakita ko po na sabi ko, wow, ganito pala gawin ang isang gusali, ang isang building. And then in my imagination, how much more kaganda ang langit na hinanda. And then, yan nga po, kasi yung arkitekto po ng Minantok Church ay si Sir Mabituin, si Architect Mabituin, at si Ninong Alden ko po ang siya nangunguna po sa pagpapagawa. But to answer the first question, mga minamahal na taga-subaybay, who is the architect? Now, let us read our Bible. At atin po makikita kung sino po talaga at gaano kaganda ang langit, mga minamahal na mga kapatid. As I told you a while ago, this is one of my favorite topics in the Bible, the topic about heaven. Now, sino po? Let's read our Bible, and I know you are now holding your Bible with you. Let's read and open with me in the book of Hebrews chapter 11 verse 16. Hebrews chapter 11 verse 16, ganda po ang pagkakasabi. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman, hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y pinaghandaan niya ng isang lungsod. The Bible says that God is building an awesome and huge city for His people. Ang Panginoong Diyos po ay naghanda ng isang syudad. Mamaya malalaman po natin anong pangalan ng syudad na ito at ano po ang expectation natin if ever, or I pray each one of us na kayo po nakikinig ngayon ay maging tagapagmana ng syudad na ito. Now, to answer the question again, God is the architect, okay? But
as we go along, mga minamahal na tagapakinig, malalaman po natin gaano kaganda, anong uri ang langit po na ito, na it is beyond the imagination na dinidescribe po ni John the Revelator sa aklat po ng Revelation na mamaya po natin babasahin. Now, the Bible told us that this is a huge city and this is promised land which God prepared to each one of us. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, saan matatagpuan ang kamanghamanghang lugar na ito, Pastor? Wow, saan nga ba po matatagpuan ang kamangha-mangha? Talagang ano po talaga, no? Ang description po talaga, ang adjective po talaga, kamangha-manghang lugar po talaga, may namahal na mga kapatid. So, let's jump in reading our Bible in the book of Revelation. By the way, mga minamahal na mga kapatid, when describing or reading the exact definition of heaven, the book of Revelation ay ang pinakaakma na aklat po para doon. Revelation chapter 21 verse 2. Revelation 21 verse 2, ito pang sabi, at nakita ko, ito po si John the Revelator nagbabanggit, sabi niya, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Ano daw po mga minamahal na kapatid? Saan daw po ito na-locate? Ang pangalan daw po ng lugar na ito ay New Jerusalem. It is a city coming down, okay? Ito pong New Jerusalem po na ito, mga kapatid, from heaven will come down. Ibig sabihin, mananahan dito po sa ating pong lupa. By the way, pag-aralan din po natin yan, after 1,000 years, nalilinisin po ng Panginoon ito ating pong sin planet. Ito pong ating planet Earth. Now, the name of that city is New Jerusalem. Okay? Now, you might heard the word Jerusalem sapagkat ito po ang capital city ng Israel. Now, ang New Jerusalem, ito po ang langit na or ang holy city na pinangako ng Panginoon para po sa mga nagtatapat sa Kanya. Now, bakit new? Because the old ay ito pong kasalukuyang Jerusalem po na capital city ng Israel. But you know what mga kapatid? The word itself, Jerusalem. Ang Salem po ibig sabihin po peace. Sa Hebrew po na word mga kapatid. But through the ages, down through the history, ang Jerusalem po, maging ngayon, ay hindi po siya city of peace. Ang dami na pong mga kaguluhan or mga digmaan ang pinagdaanan po ng Jerusalem. As I speak, talaga na-involve pa rin po ulit ang Israel sa isang digmaan. But the Lord has promised us a new, real peaceful city na binanggit po sa Revelation 21 verse 2. And one more thing mga kapatid, let's read 1 King, ito pong sabi, sa 1 King chapter 8 verse 28. Atin pong basahin mga kapatid. Ito pong sinasabi po, verse 28 ng 1 King chapter 8. Gayunpaman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Yahweh, aking Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. At sa verse 30 po, pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami nanalangin pagpaharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin nyo kami. Ito ay prayer po mga minamahal ng mga kapatid ng mga Hudyo na sila po nakatuon po doon sa Jerusalem because this is really the city of peace supposedly. However, hindi po naging, as I speak mga kapatid, at let me repeat, hindi po naging ano po ito. Now, ito po ang sabi mga kapatid, at this moment, the holy city is now under construction. Although, ito po yung nakapaloob po sa ating po pag-aaral ngayon, but I believe with all my heart. Kasi po, Ma'am Lorraine at mga minamahal na mga tagapakinig, binigtanong po sa akin habang akin po deliver ang topic po na ito. Sabi nila, oh Pastor, kaya pala hindi pa dumarating ang Panginoon Diyos. Hindi pa tapos ang construction ng langit. I don't think so. To be honest to you, I believe God has enough power and He is all-powerful. Words niya nga lang po, na-create niya ang ating planet, but when He created man, He talagang
through His hands. I believe tapos na pong gawin ang langit, mga kapatid. And then the question is, bakit di pa dumating ang Panginoon? Because tayo po ang main reason. Tayo po nagde-delay, hindi po ang Panginoong Diyos. Now, ito po, again, to answer the question for number 2, the amazing city called New Jerusalem, ito po ay magmumula sa langit, sa bayan ng Diyos, at dito po mananahan sa atin pong planet after 1,000 years. Salamat po, Pastor. Para sa ikatlong tanong, paano nailarawan sa Biblia ang kamangha-manghang lungsod na ito? Pastor? Paano nga ba po? Ito na. Dito na po tayo, mga kapatid, sa talagang description. Paano po inilarawan? And by the way, before I tell you how or what is the definition of that heaven, alam niyo po, in the commentary that I have read, even John himself, ay talagang vision lang po nakita niya. He was not there when he saw the new heaven and the new earth or in the holy city, but magkaiba po yung kanyang vision at yung sa actual na po. And by the way, soon tayo po tatahak at tatapak na po doon at magmamana ng lugar po na ito. Now, Revelation 21 verse 2, at ito po nang binasa kanina, ang pangalan po ay New Jerusalem. Okay po? At patuloy po tayo, mga kapatid. Ang sabi po dito, if we continue reading, mga kapatid, sa verse 21 to verse 16 ng chapter 21, dito po ang pagkakasabi, parisukat ang ayos ng lungsod, kung ano ang haba, gayon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod at lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Okay po? So, again po, hindi po ako architect. It's hard to define how big and how wide. But to summarize, mga kapatid, ang size po, kwadrado po, 12,000 furlongs yung kanya pong perimeter, equivalent to 1,500 miles, and it is 375 miles long in its side. Tapos yung wall, basahin din po natin sa verse 17, yung wall, sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito ayon sa panukat ng dala ng anghel. And verse 18, batong jasper ang pader at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinam na parang kristal. Again, it's hard to define, mga kapatid. Let's read the following chapter po. Then the last chapter, by the way, ng aklat ng Revelation 22 verse 2. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan, na kapag papagaling ng sasakit ng mga tao at ang mga dahon nito. Okay? Now, ano pong definition, mga kapatid? Doon daw po sa gitna ng syudad, ng banal na syudad. Then, without Jesus, I mean, if there's no Jesus in heaven, ano nyo po yung mga ginto na yan? Ano nyo po yung mga napakagandang lugar na yan? Now, again, let's go back to the definition. Ang gates naman po, sa verse 12, ito pang sabi, ang pader ito ay makapal at mataas na 12 pinto, 12 gates daw po, 3 on each side, north, east, west, south. Ito po ay talagang tatlong gates po. So equivalent, 12 gates po ito. By the way, you can read the reference in chapter 21. All throughout, mababasa niyo po ano pong definition. Then, ito po tayo. Ito po sa isang paborito ko po, yung foundation. Yung pundasyon po, yung how to define the foundation. Yun parang pinaglalatagan ng New Jerusalem po na ito, mga kapatid. Sabi po dito, verse 14. Okay po, ang chapter 21, verse 14 and 19, ang pader ng lungsod. Okay, dito na po tayo sa verse 19. Ang saligan pader na puno ng uri ng mamahaling bato, hasper at safiro. Ang ikalaway calcedonia, ang ikatloy esmeralda, ang ikaapat onise, ang ikalimay carnalina, ang ikaanim ay krisolito, at ikapito ay berilyo, ikawalo topaz, ikasiyam chrysopraso, ikasampu jacinto, ang ika-11 po ametista, and ika-12 ay at ang ametista po ay ika-12. Yon. I mean, mga kapatid, it's hard
hindi pa ako nakakita po ng isang emerald. Okay? I don't know that if that is a pure emerald. You can, by the way, you can research in the Google, ano po yung 12 precious stones na yon. And by the way, mga kapatid, again, yung mga precious stones po na yon, pag nakita ng mga tao ngayon, na halos pinag-aagawan o nagpapatayan po sila kasi nga napaka-precious po nun. However, since God is the owner of everything, the owner of the whole wide vast universe, mga batid, for you and for me, for a bonus, napakagandang pagmasdan, ginawa pong pundasyon ng Panginoong Diyos at makikita niyo pong pundasyon sobrang taas. Di ba, pundasyon supposedly, lapag lang po yun. Pero dahil mga kapatid, uumapaw ang mga resources ng Panginoon since siya ay makapangyarihan, makikita po natin po sa atin po mga sariling mga mata. Now, the streets, akin pong sinabi kanina sa verse 21 din po, na ang lansangan ay lantay na ginto na parang kristal, kinang or napaka-transparent na ginto na parang kristal, mga kapatid. At sabi po dito sa verse 21, chapter 21, verse 11 and 16, the holy city ay tuloy nga po prepared as bride adorned to her husband. Mga kapatid, ito po isang napakadakila at napakabanal na pagtitipon ng kasalan, mga kapatid. Sapagkat tayong iglesia na magmamana po ng bonus na ito ay I cannot imagine, mga kapatid, how beautiful is heaven na hinanda ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Napakaganda po at well-planned talaga ang lungsod na ito. At base po sa mga descriptions na binigay ni Pastor, talagang kamangha-mangha. Pero meron pa pong mga ibang detalye tungkol sa lugar na ito ang ating matatalakay mamaya na magiging dahilan para mas magustuhan natin ang lugar na ito. Para po sa ika-4 na tanong, anong kahangahangang katangian ng lungsod na ito ang tumitiyak sa bawat mamamayan ng walang hanggang kabataan at kalusugan? Pastor? Now, kanina po mga kapatid ay atin pong nakita po yung description, yung mga precious stones, gold na ginawang kalsada, yung gate na perlas, tapos yung jasper na wall, then ang foundation po ay 12 precious stones. Let's come inside. Try to imagine with me, mga kapatid, you are now inside on that holy city. Ano pong meron po doon? Now, nandun daw po yung river of life. Sabi po doon, mga kapatid, this river of life is flowing from the throne, holy throne of God. Na ang bawat iinom daw po dito ay talagang hindi lang siguro refreshment, kundi talagang bukal ng buhay nga po daw ito. Sabi po dito sa tipong binasa. And then, on that, di ba, may ilog. Sa gitna po ng ilog po na yun, mga kapatid, ay meron po isang punong kahoy. Siya po yung namumunga po ng 12 bunga every month. Aba, sabi ko, alam niyo po, isa lang para sa akin ha, yes, meron pong definition ng mga iba pong theologians, but as I understand is in my simple analysis or understanding, bakit po 12? Para hindi siguro tayo mag-agawan doon. By the way, wala na pong pag-aagawan sa langit. Yeah, we have abundant food there in heaven. Siguro, pag yung puno na yun, mamunga ng durian, since paborito ko po ang durian. Wala na pong tinik yung durian doon. Kasi wala na daw po yung mga thorns dahil lang sa ano. Anyway, what's my point here, mga kapatid? Simple lang po. We have enough in heaven. We have enough. And then the life eternal will be ours. Ito pong mga binabanggit po ng inyo pong lingkod at binabasa po sa Biblia. Ito po ay mga bonuses lang po, mga kapatid. Again, Jesus is our goal in heaven. The tree of life bears 12 kinds of fruit, and it is in the middle of the city and brings an ending life and youth to all who eat from it. Even its leaves contain wonderful sustaining qualities. This tree will yield a new crop of fruit each month. Napakaganda, mga kapatid, talagang napakaganda po ng langit at yung banal na syudad. Let's continue studying sa next plotting question. Salamat po, Pastor. Napakasarap po siguro ng mga prutas na bunga ng Tree of Life. Naikwento din sa Bible na napakalaki ng mga prutas noon sa Canaan nang mag-survey sila, Caleb at Joshua doon. Bumalik sila sa kampo na may pasan na prutas. Ang mga bunga ay sinlaki ng platito. Siguradong mas masarap at magaganda ang prutas mula sa Tree of Life kaysa sa dala nila Joshua noon.
Para sa ikalimang tanong, totoo ba na ang kamanghamanghang lungsod na ito ay bababa mula sa langit? Pastor? Yes, mga kapatid, totoo ba na bababa po itong kamanghamanghang syudad po na ito? Yes, when we read again, chapter 21, verse 2, ito na po yung ating pong binasa kanina, muli ko pong babasahin mga kapatid. Ang sabi po ni John the Revelator, sa kanya pong pangitain, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buwat sa Diyos. Mga kapatid, on that holy city na bumababa mga kapatid mula sa Diyos. Dito po, syempre, bababa. Saan po siya bababa? Dito po sa ating pong planeta na lilinisin po ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, mga kapatid and Ma'am Lorraine, one time during Sabbath School, nag-topic din po tayo nito ng mga nakaraang taon na kaganda po kaganda ang langit. Mayroon po ang tanong sa mga kapatiran. Sabi ko, mga kapatid, napakaganda ng langit, ganyan. Dinefine po natin na ito may foundation ng 12 precious stones, yung wall niya po ay jasper, tapos yung kanya pong gates ay pearl, tapos ang kanya pong streets, yung kalsada niya po ay ginto. Tapos sabi ko sa mga kapatid, taas po ang kamay ng gustong makakita na bumababa po ang New Jerusalem. Alam niyo po, ang dami nagtaas mga kapatid. Inulit ko po yung tanong, again, sino po ang gustong makakita na bumababa ang New Jerusalem? Mas lalo nagdaming tumaas mga kapatid. Sabi ko, ayaw niya pong sumakay doon sa New Jerusalem. It's a joke but it's logic, mga kapatid. Kasi pag bumababa, by the way, dito Hindi po sa sila chapter kasama. 20, opo, sa chapter 20 po kasi, bubuhayin po si Satan at bubuhayin, I mean, papakawalan po si Satan, tapos i-attempt niya ulit ang mga binuhay na mga masama, tapos kanila pong ika-conquer yung New Jerusalem. So ibig sabihin, they are outside Jerusalem. So ibig sabihin, kung mag-wish ka na makita mong bumababa ang New Jerusalem, ibig sabihin wala ka doon. Again, ito pong pangitain ni John the Revelator, nakita niya pong bumababa, vision niya po kasi ito. Vision niya, wala siya sa outside, kundi vision niya lang po. Ito po yung prophecy, mga kapatid. Mga kapatid, again, atin pong pagsikapan sa tulong po ng Panginoon at ng Banal na Espiritu na hindi lang po makita bumababa ang New Jerusalem, kundi tayo pinandoon sa loob, mga kapatid. Now, the question is, sino po ba mga magiging tagapagmana ng New Jerusalem, mga kapatid? Now, let's read our Bible. Let's jump in Matthew chapter 5. By the way, ito po yung sermon ng Panginoon, mga kapatid. Sino nga po talaga ang magiging tagapagmana ng New Jerusalem? 5 verse 5 ng Matthew, sabi po dito, pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Tapos, ano pa daw po mga kapatid? Siyempre yung daigdig. By the way, ito po yung nag-refer din po doon po sa New Jerusalem. May ibang theologians na ito po kanang explanation, but sa verse 8 mga kapatid, sabi po dito, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Definitely mga kapatid, yun pong mga pure in heart, yun pong mga mapagkumbaba, yung meek, sila po'y magiging tagapagmana ng langit na ito. At the same time, makikita po nila ang atin pong Panginoong Diyos. Yes, the magic holy city, by the way, this is not a magic. Okay? Majestic, sorry na mispronounce ko po. The majestic holy city will come down to this earth, made new. Again, babaguhin po ng Panginoon. And all the saved will have a home in this city. Wow, mga kapatid, napakaganda po. Sin and sinners will be eradicated by fire. Kung atin, by the way, magkakaroon po tayo ng separate topic po nito sa hellfire, mga kapatid. Hindi po natin pwede escape po yun, mga kapatid. Ano po? So, atin po matatakal ito a little later, but siguro magkakaroon po ako ng mga adlib. But again, mga kapatid, sa tulong po at sa habag ng Panginoon, let's strive by God's help natin pong mamanahin po ang napakagandang langit po na ito. Salamat po, Pastor. Sa ika-6 na tanong, anong mangyayari sa kasalanan at sa hindi ligtas, Pastor? Ano nga po ba talaga ang mangyayari? Medyo malungkot po na ito na katanungan, mga kapatid. Pero wala po tayong magagawa, kundi, anong tawag po dito, tanggapin ang katotohanan na may mga ganun po talagang mga grupo ng mga tao. Now, let's read Malakias, mga kapatid. Malakias chapter 4, verse 1.
Ito po ay propesya po sa Old Testament na magkakaroon ng katuparan sa hinaharap, mga kapatid. Verse 1 ng chapter 4 ng Malakay. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno. Tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh. To be honest to you, this is the part of our topic tonight, or this moment na hindi ko po gusto, but we cannot skip this one. Ang ganda ng langit, mga kapatid, kanina, but on the other side, para sa mga nag-reject sa Panginoon, para sa mga nag-close na kanilang mga heart sa Panginoong Diyos, the Lord has something for them too. If the Lord has something for the faithful, the Lord has something also for those who reject Him, mga kapatid. At yun po ang sinasabi po sa ating pong binasa, ito po ay hell or imperno, mga minamahal na mga kapatid. Now, what is hell? By the way, meron pong definition po dito si Pedro, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Ito po ang pagkakasabi. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Napakatindi po ng araw na yun, mga kapatid. Talagang ang mga masasama ay talagang matutupok po sila. Kakalungkot po, mga kapatid. By the way, as part of our study for this moment, mga kapatid, let me tell you, the hellfire is not God's design para sa mga tao. Ito po yung design ng Panginoon para sa mga kaaway. However, yung mga tao po kasi ay in-embrace po ang kasalanan. Now, God will cleanse the earth from sin. He will also, in deep sadness, cleanse the earth from those who would continue in sin. Nakakalungkot po, sabi po sa ating pong pag-aaral, in deep sadness. Hindi po natutuwa ang Panginoon, mga kapatid, once na meron pong masunog sa impyerno. Hindi po natutuwa ang Panginoong Diyos po doon. Each one of us, what's the purpose of His death on the cross? Mawawala din po tayo. Malungkot ang Panginoon Diyos, mga kapatid. At ang inyong pong lingkod, malungkot din po. Kaya, anyway, let's face the reality na yes, sa araw po ng kaligtasan ay marami pong mag-reject sa Panginoon. Then God will make a perfect new earth. Okay po, after that hellfire, God will create a perfect new earth. The holy city will be the earth's capital. And here the saved will live in joy, peace, holiness throughout eternity. At talagang, again, the sad drama of sin will be no more. Napakaganda po, mga kapatid. Ano po? Yung sad drama of sin will be no more. Salamat po, Pastor. Para sa ikapitong tanong, anong kapanapanabik na pangako ang ginawa ng Diyos para sa mga taong papasok sa kanyang bagong kaharian? Pastor? Wow, mga kapatid, anong kapanabik na pangako? By the way, yung kanina pati pong binasa ay ito po yung mga definition, gano'ng kaganda ang langit, ano ang meron po doon sa langit. But this time, ito na po yung tinatawag na talagang we will meet God, our Savior Jesus Christ in heavens. Verse 3 ng Revelation chapter 21. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan ng Diyos. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ay magiging Diyos nila. Sa English pa, mga kapatid, ay the Lord Himself will dwell with them and be their God. Mga kapatid, napakaganda pong pakinggan po na into eternity, hindi na po tayo mawawalay sa Panginoong Diyos. Hindi na po tayo mawawala sa Kanyang piling, mananahan po tayo na kasama po ng ating pong Panginoong Diyos sa walang hanggan. At ito po, mga kapatid, to give you a follow-up, okay po, to give you a follow-up verses, sabi po dito, mga kapatid, sa Psalms 16 verse 11, they will become bored. There will be pleasure forevermore. They will never become bored. Okay? Hindi na po, by the way, may nagtanong sa akin, Pastor, napaka-boring naman ng langit siguro, no? Walang hanggan, tapos ganun lang gagawin natin. Sabi ko pa, kapatid, na-explore na ba ang buong San Sinocob? Hindi pa.
And by the way, ang buhok sa sinukob po ay hinanda ng Panginoong Diyos para po sa atin. Ano pa po? There will be no more death. Wala na pong kamatayan, mga kapatid. Dito po sa chapter 21, verse 4, at papahayin niya ang bawat luha at ang kanilang mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghirap pa. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pag-iyak, yung kamatayan, yung sakit, there will be no these infirmities. No death, no crying, mga kapatid. At ano pang sabi ng Panginoong Diyos? Isaiah 40 verse 31. Okay po, akin lang pong basahin sa inyo. Isaiah 40 verse 31. Ito po pagkakasabi, mga kapatid. Verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Yung atin pong immune system ay talagang in the full potential, talagang 100%. Hindi tayo mapapagod, hindi tayo magkakasakit, walang kabag, walang pagsakit ng ngipin. Yun pa naman yung ayaw kong sakit. Yung sakit ng ngipin, walang sipon, ubo, walang lagdat, wala, mga kapatid. Those things will be no more. Ano pa po? Napakarami pa po. Yung mga infirmities po, yung mga bulag, mga bingi, wala na po ito, mga kapatid, according to Isaiah chapter 35 verse 5. Ano pang mawawala po sa langit, mga kapatid? Ito po, jealousy, fear, hatred, falsehood, envy, impurity. Ano pa po? Mga evil works na nag-exist. Yun pong kasamaan na ginagawa po, na present po sa sanlibutan ngayon, these things will be no more. Napakaganda pong pagmasdan na hindi mo na kailangan ng pulis po sa langit because wala namang magnanakaw doon. Hindi mo na kailangan ng doktor sa langit na mag-BP sa inyo sapagkat masigla ka naman at talagang malusog na malusog ang langit. Napakaganda po ng langit na bayan, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikawalong tanong, paano naiiba ang bagong mundo sa ating mundo ngayon? Pastor? At para po sa atin pong huling katanungan, mga kapatid, napakaganda pong sagutin na ano nga po ba ang kaibahan ng New Earth sa atin pong Earth po today, mga kapatid. Napakadaming pagkakaiba, mga kapatid. And to answer that, let's read our Bible in the same chapter po, 21 ng Revelation. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. And verse 1, pagkatapos nito nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin dagat. By the way, meron pong study po na talaga bang wala na pong ocean po or sea doon po sa bagong langit at bagong lupa. And by the way, let's read the context po, mga kapatid. John the Revelator was exiled doon po sa Patmos. So para po sa mga ibang mga theologians at sa mga ibang commentary, yung sea or ang ocean ay nagre-represent po nung nasa isip po ito ni John ng circumstances. Mga kapatid, when we will be in heaven, new heaven and new earth someday, circumstances will be no more. We are limitless kung saan tayo gusto pumunta. Yes, ito po, kung atin po ito babasahin literally, talagang wala pong dagat. And by the way po, para sa akin po kung sa rin conviction, ako po kasi ay mahilig mamingwit. I mean, ang ganda pong pagmasa ng dagat, mga kapatid. I believe God purposely created oceans at kahit yung mga isda po sa dagat with a purpose para po sa kanya po mga nilalang, para po sa atin. I believe sa akin pong sariling opinion and reading also some other commentaries and the spirit of prophecies, there will still be oceans na ma-enjoy po natin, mga kapatid. Pero ang point po dito po ni John ay circumstances will be no more. Yun po kasi naghihinder sa kanya kasi nasa isla po siya ng Patmos nung siya po itapon ng mga Romanong mga sundalo, mga kapatid. Ano pa? Ito ang wala na. Desert will be replaced by gardens. Wala na pong disyerto, mga kapatid. Okay po? Ito po yung mapasusupangan po natin sa Isaiah chapter 35. Isaiah chapter 35, ang talata po ay 1 and 2. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at namumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan
ni Yahweh. Mga kapatid, ako po hindi pa po nakakapunta ng si Ma'am Lorraine, doon siya nag-work sa Middle East. Hindi ko po alam gaano po kalawak ang mga disyerto po doon, but one thing I know, the Bible told us, those deserts will be no more. Talagang ito po ay papalitan ng mga gardens ng Panginoong Diyos. Ano pa? Every animal will be tamed. Wala na pong mga nilalang po mga kapatid doon na mabangis. Wala na po mga kapatid. Let's read. Okay? Chapter 65 ng Isaiah. Ito po ang sinasabi mga kapatid. 65, Isaiah. Ang talata po ay verse 25. Okay? Isaiah 65 verse 25, dito pa pagkakabanggit. Dito'y magsasalong parang magkapatid ang asong gubat at tupa. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka at ang ahas naman na ang pagkain ay alabok kahit tapakan mo'y hindi ka mangangamba. Magiging panatag at wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Zion at ay wala nang makakapinsala o anumang masama. Sa langit mga kapatid, soon, wala na pong mga wild animals. O, imagine, ang leon ay kasama niya ng kakain ang baka, ang tupa ay kasama niya na pong kakain yung mga mababangis na hayop. In other words, wala na pong mga cruel doon po sa bagong langit at bagong lupa. Ito pa, ang ganda pa mga kapatid, jump in chapter 11. Chapter 11 po, meron din pong definition po dito, chapter 11 verse 6 to 9. Ganito po pagkakabanggit, maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero, mahiga ang leopardo sa tabi ng kambing, magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. In my imagination mga kapatid, kami po meron pong baby po ngayon mga kapatid. Siguro pag dumating ang Panginoon bukas, ang amin pong baby ng pangalan po ay Amare ay isa po sa mag-guide doon at makikipaglaro sa mga leon, sa mga mababangis na hayop, kasama po ang tupa mga kapatid doon po sa langit na bayan. What a day that will be mga kapatid. Wala na pong sumpa ng kasalanan according po sa Revelation 22 verse 3. Wala na po. Ang bahid ng kasalanan po ay wala na po mga minamahal na mga kapatid. And violence will be no more. Wala na pong mga kasalanan po doon. Wala nang any kinds of evil will be no more doon po sa langit na bayan. Salamat po, Pastor. Mga kapatid, to give you a closing remark, pag-aral po ngayon ay in the form of lyrics of the song. Ang sabi po doon sa song mga kapatid, ang title niya po ay There. 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 Doon. Sa Tagalog pa. Ang sabi po doon sa lyrics, marami daw po siya nakitang mga debates or mga nag-aaral ng Biblia na iba-iba daw po yung interpretation daw sa langit. Sabi daw wala na pong sea, tapos meron na pong crystal sea. Ano ba talaga meron talaga doon? Tapos narinig daw po niya about sa midnight cry. Everything about heaven narinig niya po. Pero sabi niya doon, one thing I would like to be in heaven, sabi niya po ay, as long as Jesus is in town, I want to be there. Nakalimutan ko yung tono, ay parang sabi po doon sa lyrics ng awitin mga kapatid, I don't care about the crown. By the way mga kapatid, we will have a crown there in heaven, crown of eternal life. I don't care about the crown. I don't care the color of the gown. Kasi syempre, we will wear the robe of righteousness of Jesus Christ. Ang sabi niya, as long as Jesus is in town, I want to be there. Mga kapatid, what is heaven without Jesus? What is Holy City na atin pong dinefine kanina kung gaano po kaganda without Jesus? Mga kapatid, let's have Jesus na bago po tayo magmana ng buhay na walang hanggan, bago po tayo manirahan sa langit na bayan na napakaganda, let's have a closer relationship with Jesus while waiting for Him sa kanya pong ikalawang pagparito. I hope kayo po'y na-bless sa atin pong pag-aaral ngayon pong mga sandaling ito. Salamat po, Pastor. Napakaganda po ng descriptions na ibinigay po sa Bible tungkol sa inihandang lugar ni God para sa atin
Sana po ay maging motivation ito para sa atin para pagsumikapan natin na makarating sa langit at makasama ang Panginoon habang buhay. Dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating pag-aaral ng lesson 4. At bago po ako magbigay ng closing message ay hingan ko po muna si Pastor ng panalangin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. O dakila naming Diyos, hindi po kayang banggitin ng amin po mga labi ang amin pong kasiyahan at pagpupuri po sa inyo sapagkat kayo ay Diyos na napakadakila at labis na nagmamahal sa amin. At inyo pong ipinaunawa sa amin na meron po kayo hinandang mga bonuses. Katulad lamang po ng isang napakagandang lugar na magiging tirahan at mamanahin ng mga banal. But Lord, we want to be with you into eternity. Maraming salamat, Father in Heaven, sapagkat pinaunawan niyo po sa amin sa mga sandaling ito. At gayon din sa mga tagapakinig namin. Na bagaman sila, Lord, I don't know who they are, but I know may purpose po bakit napapakinggan at napapanood po nila ang Bible study po na ito online. Na sila man po ay naghahangad ng isang perfect home. Lord, this perfect home ay kanila pong mamanahin with you. Lord, I don't know, marahil wala sila po mga tahanan, marahil sila po broken family, but I believe, Lord, sila po ay magmamana if they have that faith in you ng buhay na walang hanggan, na napakagandang langit na bayan ipinagkaloob niyo po. Lord, thank you na inyo po kaming binigyan ng another hope message that inspires us so much this wonderful time. Pagpalain po ang bawat isa sa amin until we meet again, Lord, sa amin pong next na mga pag-aaral. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor. Sana po ay patuloy kayong manood at ma-share ang mga lessons natin dito sa ating pag-aralan para sama-sama po tayong natututo tungkol sa salita ng Diyos, sabay-sabay na lumago ang ating spiritual life at magkaroon ng mas matibay na relasyon sa ating Panginoon. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye.